Pambihirang buhay to. Wala lang katahimikan. Abay, mapupuyat na naman ako nito dahil lagpas na ang oras ng pagtulog ko. Kaingay-ingay naman kasi ng mga batang ito. Abay, labasin ko nga. Pambihirang mga bata to ha. Di ko na talaga kayang tiisin. Lumabas si Lola Bebang mula sa kanyang kubo. Dala ang kanyang baston. Kitang-kita niya ang mga nagkakasiyahan sa harap ng kanyang bahay. Nakapaikot ang mga binata. May mesa sa gitna at nagkalat ang mga bote ng alak at pulutan. Ang ilaw mula sa poste ay aandap-andap. Halos hindi na nagbibigay ng liwanag. Tawanan, kantahan at kwentuang walang humpay ang maririnig. Si Ago, ang apo ni Lola Bebang, ay abalang nagsisindi ng sigarilyo. Tila walang pakialam sa paligid. Hindi niya napansin ang pagdating ng kanyang lola. Bigla itong binatukan ng matanda. Halos masamid naman sa pagkabigla ang kanyang mga kasama. Pinipilit nilang di tumawa dahil maging sila man ay takot sa matanda. Abay, pambihira kayo mga bata kayo ha. Ang iingay ninyo. Hindi ba nakita ang oras? 10:00 na. Bakit di pa kayo magsiuwi? Mga perwesyong bata ito. Aray ko naman, Lola. Ang sakit naman nun. Bakit niyo naman po ako binatukan? At bakit hindi ha? Halos gabi-gabi ka nandito. Nabuhok ang bata ka. Di ba nasusunog ang atay mo sa alkohol? Abe, kung masusunog man ang tagal naman. Lola naman eh. Sa sinasabi niyong yan parang gusto niyo na ako mamatay ah. Aba, ako ba ang may gustong mamatay? Ako ba ang nagsabing maging lasinggero ka? Hala, sige. Tama na yan. Tigilan ang pag-inom-inom na yan. Nako, Ago. Yari na talaga. Isa ka pa. Turingan kang anak ng kapitan dito. Pero masama kang impluensya sa mga kapwa mo kabataan. Hala, Lola. Bakit naman po ako nadamay? Lola naman eh. Nagkakasayahan lang naman po kami dito eh. Hindi naman kami gumagawa ng gulo ah. Hayaan na po niyo kami. Tatapusin na lang namin itong mga natira dito sa mesa. Magsisiuwi rin naman po kami mamaya eh. Promise. Promise. Kahapon nag-promise din kayong di iinom dito. Kaya ba pinapangaral ng mga magulang nyo na huwag muna magpagabi sa lansangan kasi delikado? Teka Lola, tungkol na naman po ba ito sa pinaniniwalaang halimaw sa may mag-asawang biyak na bato? Hindi naman po totoo yun eh. Mga bata lang po naniniwala sa mga pananakot na iniimbento nyo. At ako pa nag-iimbento ngayon. Paano mo ipapaliwanag yung mga kakaibang nakakatakot na ingay sa gabi? Tapos yung pagkakatagpo ng mga bangkay ng mga tao sa baryo natin. Mga biktima lang po yun ng salvage o kaya mga sindikato na nangunguha ng laman loob ng tao. Wala pong kinalaman ng kwentong multo o halimaw dito, Lola. Ay, naku naman Matulog na nga lang po kayo. Ang sinasabing mag-asawang biyak na bato ay matatagpuan sa isang baryo na matatagpuan sa probinsya ng Nueva Ecija. Sa paanan ng mundok ng Sierra Madre, meron ding umaagos na napakagandang ilog sa tabi nito. Ngunit sa kabila ng ganda at nakakahalinang anyo ng kalikasan, ay iniiwasan at kinatatakutan ang parteng ito ng mga residente. May mga iilang saksi kasi na nakapagsabi na may naninirahan doong isang halimaw o maligno. Wala pang nakakakita ng totoong anyo ng nilalang na ito, pero ang mga tunog na nanggagaling dito ay pinaniniwalaang senyales ng kamatayan. Kapag sumasapit ang buong buwan, ay naririnig sa dakong yun ang isang nakakatakot na tunog, parang isang malakas na atungal na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Halos 2 taon na rin buhat nang magkaroon ng sumpa ang lugar na yon. Noong unang narinig ito ng mga residente, kinabukasan ay may natagpo ang patay na babae sa baryo at nasundan yon ng nasundan sa tuwing kabilugan ng buwan, at kung may marinig na tunog na nagmula doon ay tiyak na merong mamamatay. Kung tigil-tigilan mo ako. Bilog ang buwan ngayon. Sinasabi ko sa'yo, magsiuwi na kayong mga bata kayo. Kung ayaw niyong mabiktima ng halimaw sa biyak na bato. Oo na, Lola.
Sige na, uuwi na po kami. Tatapusin na lang po talaga namin tong sambote. Ito po, sambote na nga lang eh. Lola naman eh. Saka, hihinaan na po namin ng ingay para hindi na po kayo may istorbo. Sige na po, Lola. Pasok na po kayo. Love you, Lola. O sige, kung gusto mo, pagkatapos nyo yan dito ka dala sa bahay matulog Delikado at baka mapano ka pa sa daan. Malayo pa naman ang lalakarin mo pa uwi sa inyo. Magagawi ka pa doon sa delikadong lugar na yon. O sige po, Lola. Salamat po. Pero hindi ko na po kayo i-istorbo Uuwi po ako sa bahay kasi baka hanapin po ako nila nanay Di po kasi ako nakapagpaalam. Salamat na lang po, Lola. Sa susunod na lang po ako makikitulog sa inyo. Ganun ba? O siya, napasok na ako. Isang bote na lang yan Ay kayo talaga mga bata kayo, tatamaan na kayo sa akin. Pag di pa kayo tumigil talagang tatawag na talaga ako sa barangay. Opo, Lola. Last na po talaga to, promise. Malis na si Lola Bebang. Mabagal itong naglakad pabalik sa kanyang kubo. Dala ang kanyang baston. Nang makapasok siya'y sandali pa itong tumambay sa bintana. Pinanood ang mga batang nag-iinuman. Tingnan niyo si Lola Nagbabantay pa rin. Kayo magpakampante at baka mamaya andito na ang barangay na huhuli sa atin. Naku po. Baka ganun talaga pag tumatanda na, nagiging OA. Ayaw na ng ingay, ayaw na ng mga kasiyahan. Alam nyo ako, pagtanda ko, ako ang magiging pinaka-cool na lolo sa balat ng lupa. Hindi yung katulad niyan. Aba, gago ka pala Lola ko yung pinag-uusapan nyo Gusto mo basagin ko yung pagbumukha mo? Oh, relax. Ikaw naman masyadong mainit ang ulo Ang alak, sa tiyan nilalagay, hindi sa utak. Pasensya na tol totoo niyan Natutuwa lang ako sa lola mo kasi sobrang maalalahanin Kala ko kasi kung anong kagaguhan ang ikakabit mo sa lola ko Huwag nyo na lang kasi pansinin, mabait naman yun Ganyan talaga kasi nasanay siya na alas 7 pa lang ng gabi natutulog na siya. Kapag hindi yan nakatulog ng ganong oras, nahihirapan na siya makatulog sa gabi. Hala, ganun ba yun? Ang hirap naman pala. Sige, mabuti pa tapusin na natin to. Tapos bukas, doon na lang muna tayo sa amin kasi, di ba, birthday ko. At least, may lisensya tayo mag-inom. Birthday Ayos yan. Sige. Halos 30 minuto din ang itinagal ng kanilang pag-iinuman matapos silang sitahin ni Lola Bebang. At dahil tapos na, unti-unting inayos ng grupo ang kanilang mga nagamit na bote ng alak at nagsimula na silang magpaalam sa isa't isa. O paano? Bukas naman ulit Sigurado ba kayong ayaw na ninyo? Abay, may budget pa tayo. Pwede pa tayong dumalawa. Naku, tama na. At baka sa pagbabalik ni Lola Bebang, may kasama ng mga tanod na kakaladkad sa ating pauwi. Tama. May bukas pa naman Maaga pa lang magsimula na tayo para solve at walang mabibitin. Kaya nga, bukas alas 4 sa bahay. May regalo kayo Bakit? Ano bang gusto mong regalo, pare? Di pulutan. Sandali lang. Bakit parang ibang pulutan yata nasa isip ko? Gusto na atang magpabinyag ng pare ko Bakit hindi? 21 na yata ako bukas. Ha? Ibig sabihin, hindi ka pa nabibinyagan? Aba, daig ka pa pala nitong si Augusto. 13 anyos na nakadali na to, no? Hoy, sira ulo ka. Nananahimik yung tao dito dinadamay mo sa kalokohan mo. Huwag ka magpapaniwala dyan, Islaw. Tara na, magsiwi na tayo. Nagsimula na maglakad pa uwi ang grupo. Ngunit bawat isa ay magkakaiba ang direksyon. At si Ago ang huling naiwang naglalakad sa medyo malayong bahagi ng baryo. Nagkahiwa-hiwalay na sila. Tulad ng sinabi ni Lola Bebang, ay madadaanan nito ang tapat ng kinatatakutang lugar sa kanilang baryo. Mag-isa itong naglalakad pa uwi. Pero hindi naman nakaramdam ng kaba ang binata dahil ilang gabi na rin naman siyang dumadaan doon at wala naman siyang nakikita o naririnig
na dapat nakatakutan. Isa pa ay napakaliwanag ng buwan ng sandaling yun at malinaw na malinaw niyang nakikita ang dinaraanan niya. Pasado 11:00 na rin ng gabing yun at tahimik na talaga ang buong baryo. Ang mga bahay na nadadaanan niya ay sarado na rin at tahimik nang natutulog ang mga tao. Ang naririnig na lang niyang ingay ay ang mga huni ng kuliglig at mga panggabing ibon, gayon din ang kanyang mga yapak. Habang naglalakad siya, bigla niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang pantog. Naisip niyang kailangan niyang umihi. Sakto namang nasa tapat siya ng kinatatakutang lugar, ang biyak na bato na ayon sa mga kwento'y pinagmumulan ng tunog ng kamatayan. Umwesto siya sa tabi ng daan at nagsimulang umihi. Habang ginagawa yon, bigla niyang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng kuweba sa biyak na bato. Agad siyang nanlamig at napatigil. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Ano yun? Sigaw ba yun? Nagkubli si Ago sa likod ng mga talahib. Hindi muna umalis. Pinakinggan niya ng mabuti ang paligid. Nagtataka kung may tao nga ba o imahinasyon lamang niya ito. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo na pauwi. Pero mas nanaig ang pagiging ososero niya at ang kagustuhang malaman kung ano ang sekretong itinatago ng kinatatakutang lugar na yon. Sandali lang. Tignan ko nga kung talagang may nakatira doon. Nang hindi siya nakontento sa napiling pwesto, ay naglakad siya ng dahan-dahan at sinuong ang tubigan upang makalapit sa kuweba. Nang makitang sapat na ang distansyang kinaroroonan upang makita ang bukana ng kuweba, ay ikinubli na niya ang katawan sa isang malaking puno. Matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar ang kuweba na yon, na sinasabing tirahan ng halimaw, kabilugan ng buwan ng gabing yon, at inisip ng binata na ito ang perpektong pagkakataon para patunayan sa sarili na walang katotohanan at chismis-chismis lang ang balitang yon. Mula sa kanyang pwesto, pinagmasdan niya ang bunganga ng kuweba. Ngunit bukod sa minsang sigaw na narinig niya, ay tila wala namang kakaiba sa lugar na yon. Tahimik na ulit at payapa ang kapaligiran. Habang nakatago sa dilim, sinusubukan niyang silipin ang loob ng kuweba. May napansin siyang isang mabilis at malikot na anino sa loob ng kuweba. At pagkaraan lamang ng ilang minutong katahimikan, muli niyang narinig ang malalakas na sigaw at hagulgol, mga tunog na parang nasasaktan. Naku, mukhang may nangangailangan yata ng tulong ah. Parang tao talaga na sumisigaw. Teka, anong gagawin ko? Parang nawala ang kanyang kalasingan nang marinig ang nakakakilabot na tunog na yon. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa unang pagkakataon. Hindi pa siya nakakita ng halimaw, subalit ng oras na yon ay tila pinagsisisihan na niya ang pagnanais na mapatunayan sa kanyang mga kababaryo na walang dapat katakutan sa lugar na yon. Agad niyang binawi ang kanyang unang pahayag na aalamin niya ang katotohanan. Ayaw na niyang malaman pa kung ano ang nasa loob ng kuweba. Wala naman akong dapat patunayan eh. Ay, ang kulit mo talaga, Ago. Sige na nga. Makauwi na nga. Kinikilabutan talaga ako dito. Umatras siya ng dahan-dahan at tuluyan ng umalis. Ngunit muli siyang napalingon sa kuweba nang makarinig ng tunog ng pagnasab. Wala na ang tunog na una niyang narinig. Tanging tunog na lamang yon ng malakas na pagmuya at pagkain. May ungol na parang nasasarapan at tunog ng isang malaking hayop na ang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan at maya-maya nga ay may nakita siyang tao na lumabas sa kuweba. Hindi niya kilala ang taong yon, pero alam niyang isang lalaki, isang matanda na may hawak na isang malaking isdang karpa.
Anong ginagawa ng taong to dito? Nakita niyang nagpalinga-linga pa ang lalaki bago tuluyang lumabas. Manghang-mangha si Ago sa nakitang buhat na isda nito. Napakalaki nun at halos kasinlaki ng lalaki. Hirap na hirap nitong binubuhat ang isda. Papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Dumapa si Ago upang mas lalong maikubli ang kanyang katawan at di siya mabuking na nagmamanman. Pagkatapos na mailabas ng lalaking yun ang hawak, ay basta na lamang niyang iniwan ito sa batuhan sa tabi ng ilog. Tuluyan ng kinain ng dilim ang matanda nang magawi sa parteng kagubatan. Pataas sa bundok ng Sierra Madre, nilapitan ni Ago ang isdang yon. Balak sana niyang kunin dahil tamang-tama masarap na gawing pulutan. Pero naamoy niya ang kakaibang lansa at baho nito, kaya kalaunay hindi na rin niya pinag-interesan. Kinabukasan, dinalaw ni Ago ang kanyang lola Bebang at agad na ikinuwento ang mga nasaksihan niya sa kuweba. Totoo, Lola. Lumapit po ako dun sa kuweba kasi may narinig po akong sigaw. Gusto ko talagang alamin yung nangyayari sa loob eh. Kaso, pinangunahan po ako ng takot. Biglang napaantanda ng krus si Lola Bebang at sabay binatukan ng malakas ang apo. Nang maiproseso ang lahat, kitang-kita sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Ngunit may kasabay na galit para sa ginawa ng kanyang apo. Anong sinabi mo? Pumunta ka sa biyak na bato. Opo, Lola. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ka marunong makinig sa mga babala. Hindi ba't pinagsabihan na kita kagabi na dito na lamang matulog sa bahay para hindi ka mapahamak? Tapos pumunta ka pa talaga sa malapit doon. Aba, anong nasa isip mo? Nagsisiraan ka na ba ng ulo? Gusto ko lang naman po sana, Lola, na patunayan po sa mga tao na wala namang dapat nakatakutan sa lugar na yun eh. Ayon! Sa ugali mong ganyan, na gusto pa laging pamida, diyan ka mapapahamak. Leche ka talagang bata ka. Lola naman eh. Anong lola naman? Bakit naman kasi kailangan mong mapatunayan? Alam mo naman na mulat sa pulpa, hindi maniniwala sa mga kwento mo ang mga kababaryo natin. Alam mo ba kung bakit? Kasi lasinggero ka, basagulero at isang pilosopo. Kaya nga di na po ako nagtuloy na alamin kung saan nanggagaling yung ingay eh. Mabuti kung ganon. Pero lumapit ka pa rin. Paano ko napahamak ka doon? Paano na? Sige nga, sabihin mo sa akin. Hindi ko naman po akalaing totoo talaga eh. Akala ko po panakot lang talaga yun ng mga matatandang hindi marunong magpanty ay este. Aray! Lola, aray ko naman eh. O sige, ituloy mo sasabihin mo. Muli, isang malakas na batok ang natanggap ng binata sa kanyang lola. Natatawa si Ago habang nakikitang tila unti-unting umuusok ang ilong ng kanyang lola at ang panlalaki ng mata nito dahil sa tindi ng inis at pagkapikon sa kanya. Kung nadisgrasya ka, kung nahuli ka lang halimaw doon, di mo ba naisip kung anong mararamdaman ng mama mo kung ikaw ay wala na? Sige, pairalin mo yung katigasan ng ulo mo. Sinasabi ko sa iyo, Ago, tigilan mo na yung pagiging sunog baga at tatay mo. Tigilan mo na yung pag-inom-inom ng kasama yung mga barkada mong pulpol. Pasensya na po, Lola. Hindi ko na po ulitin. Natakot din naman po ako kagabi. Huwag mo nang balakin pang bumalik doon, ha? Kung gusto pang mabuhay ng matagal, nakinig ka sa akin. Ay, siya nga po pala, Lola. Kagabi po may nakita po ako matanda na lumabas galing po dun sa kuweba. Posible bang tao talaga ang nakatira doon at hindi po isang halimaw? Anong sinabi ba? May tao sa kuweba? Abay, imposible naman yata yun na po. Paano may magagawing tao doon? Halos 10 oras na ng gabi nang natapos kayo mag-inom. Yun nga rin po ang iniisip ko kagabi pa, Lola eh. Hindi ako nakatulog sa kakaisip kung ano ang ginagawa ng matandang yun sa kuweba. Sigurado ka ba dyan, Apo? Nag-iimbento ka na naman ng kwento, ha? Ang bihira naman, oh. Alam niyo namang di ko magagawa magsinungaling sa inyo, Lola eh.
Posible kayang yung matandang lalaking yun? Siya po yung halimaw? Hindi halimaw lang naman ang tao kung siya ay isang Ano po, Lola? Ano po? aswang. Aswang po? Pero Lola, mukha naman po siyang ordinaryong tao lang eh. Isang matandang lalaki po. Hindi naman po siya mukhang halimaw o aswang eh. Apo, huwag kang paluloko sa itsura. Hindi lahat ng halimaw ay may pangit at nakakatakot na anyo. Ang aswang ay tao din, lalo na sa umaga. Pwedeng makahalubilo natin. Pero kapag nakaramdam ng gutom, doon sila nagiging totoo sa kanilang tunay na anyo. Lola, paano ko malalaman kung totoo ngang aswang yung matanda? Mahirap matukoy, pero may mga palatandaan, Apo. Mahirap makita yon ng mga ordinaryong tao lamang. Kailangan may sapat kang kakayahan. Halimbawa, kayang tukuyin ito ng mga albularyo o kaya naman mga antingero. Ganun po pala yun. Talagang dapat sa mga panahong to, huwag basta-basta magtitiwala eh. Pasado 3:00 na nang maisipan ng binata na umalis na sa kubo ng kanyang lola at hanapin ang kanyang mga kabarkada. Naisip niyang unang puntahan muna si Islaw dahil baka naroon na rin ang ilan sa kanilang mga makakainuman. Ngunit habang naglalakad siya papunta doon, ay napansin niyang nagkukumpulan ang mga tao sa isang dating abandonado at lumang kubo. Lumapit siya doon at tiningnan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Uy, ano bang meron? Ba't ang daming tao dito? May bagong albularyo. Nanggagamot. Ayan o. Hindi mo ba nakikita? Nangihilot siya. Aba, ayos pala dito ah. May libreng palabas. Aba, bastos ka. Umalis ka na nga dito. Walang po ang mga pilosopo dito. Ang sungit mo naman. Parehas lang naman tayo nakikiisyoso dito eh. Lumayo si Ago sa mataray na babae at lumipat siya ng pwesto. Doon ay nakita niya ang isang dalaga na hinihilot ang kanyang likod ng isang matandang lalaki. Natigilan siya nang makita ang mukha ng matanda. Pamilyar sa kanya yon. Hindi niya tinigilang mag-isip hanggang sa maalala na niya kung saan niya ito nakita. Biglang namilog ang kanyang mga mata. Oo nga, siya yung matanda sa kuweba kagabi. Bakit nandito siya? Anong ginagawa niya rito sa baryo namin? Biglang napatingin sa kanya ang tinutukoy na matandang lalaki. Hindi malaman ni Ago kung ano ang kanyang mararamdaman ng mga sandaling yon. Napalunok siya habang pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Parang kilala yata kita. Mas lalong naging malikot ang imahinasyon ng binata nang magsalita ang matanda. Hindi niya makuha ang sagot kung bakit siya kilala ng matanda. Alam nyo, may kakaiba akong nararamdaman dito sa lugar nyo. Parang may mabigat na puwersa. Nakakatakot. Tama po kayo, Mang Domeng. Meron nga pong isang parte dito sa barangay namin ang iniiwasan at kinatatakutan. Sa kuweba, tama ba ako? Opo, dun nga po. Pinabalaan ko kayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Huwag na huwag kayong pupunta doon. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. May nakikita akong isang nilalang na mapamuksa at... Isang aswang? Tama ba ako, tanda? Hindi. Malayong maging aswang ang nilalang na naroon. Isa siyang masamang elemento na kayang manakit at magparusa ng tao. Sabi na nga ba, at may naninirahan dun eh. Talagang delikado sa lugar na yon. O kayo mga kasama, pakinggan natin si Mang Domeng. Maski hindi kabilugan ng buwan, dapat wala na talaga magagawi sa lugar na yon. Mas mainam na maging maingat kaysa sa magsisi sa bandang huli. Dapat talaga mag-ingat. Heto, may mga paninda akong mga agimat na maaaring maging proteksyon nyo laban sa anumang masasamang nilalang o elemento. Kinatatakutan ito ng mga engkanto. Parang
mangkukulam at maging ng aswang. Magkano naman yan? 350 kasama na ang kwintas. Magaling. Isang kabang bigas na yun ah. Aba, ayos ang negosyo mo, tanda. Aba, matabil ang dila mong bata ka. Ay nako, huwag niyo na lang pong pansinin niya, Mang Domeng. Numero 1 pilosopo po yan dito sa amin. Walang kapanipaniwala po sa mga sinasabi niyan. Hoy ikaw, di ba't kanina ko pa sinabi na umalis ka na dito? Kaya lalaking tao o chismoso ka? Ayos lang. Walang problema sa akin, Iya. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala eh. Pero alam nyo ba, 71 na ang edad ko. Pero dahil sa agimat na suot ko, malakas pa rin ako hanggang ngayon. At 20 anyos, Lolo. Tingnan niyo mga kababaryo, oh. Hindi ba't mukha lang siyang 70 anyos? Agad na sumang-ayon ang mga tao sa sinabi ng babae. Ngunit kahit gaano pa man kabilib ang mga ito, si Ago ay di pa rin magawang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Malaki talagang impluwensya at palaisipan sa kanya ang katauhan ng taong nasa kanyang harapan. Nararamdaman niya na may kakaiba sa taong yun, lalo't nakita niya ito sa kuweba at tila may ginawang hindi maganda doon. Hindi matukoy ng binata kung ano ang dahilan ng biglang paglitaw ng matandang albularyo sa kanilang baryo. Wala siyang tiwala sa hilat siya ng pagmumuka ng matandang yon. Hoy pare, ano bang ginagawa mo dito? Tara na, kanina pa nagsisimula yung inuman kina paring Islaw eh. Aba, nakakailang bote na kami ron ha? Ano? Ando na ba silang lahat? Oo, kanina ka pa nga namin hinihintay. Andito ka lang pala nakikiosyoso. Eh ano ba tinitingnan nyo dyan? Di na, halika na. Tara na, baka mamaya wala na akong abutang alak dun eh. Yun na nga eh, mabutit nakita kita dito. Lumakad na ang magkaibigan papunta kina Islaw. Kasalukuyan na ngang nagiinuman ang kanilang mga tropa. Maraming tao sa kaarawan ni Islaw at napakarami rin itong mga handang pagkain. Nalaman niya na nagpakatay ito ng isang alaga nitong kambing at nagpabili ng dikilong karne ng baboy. Meron ding sopas, spaghetti at mga kakanin. Ngunit ang talagang nakapagpalaway sa kanya ay nang makita niya ang ilang mga nakaabang na case ng alak. Uy! Ayos to ah! Wanto sawa tayo nito. Talagang kapag itong pare kong Islaw ang nagbe-birthday panalo. Tiba-tiba sa alak. Ayos! O pare, halina kayo dito. Ano ba bang ginagawa niyo dyan at nakatayo lang kayo? Ewan ko ba sa tao na to? Palaging tulalat, parang wala sa sarili. Kulang lang yan sa alak. Paupuin mo na nga dito nang mabasa na yung tuyo niyang lalamunan. Masaya ang naging inuman ng barkada. Nang medyo tumama na ang espiritu ng alak sa katawan at isip nila, ay doon na nagsimulang magkwento si Ago ng tungkol sa mga nakita niya sa may kuweba. Alam niyo ako, naniniwala ako na totoo yung mga sabi-sabi tungkol sa kuweba eh. Yung dun sa biyak na bato. Narinig ko na yung ingay na yun eh. Saka tanda niyo ba nung 1 taon? Na kapag naririnig yun, ay may natatagpo ang patay doon sa kabilang mga baryo. Mabuti nga, di pa yung nangyayari sa atin eh. Sa palagay mo ba may kinalaman yung kakaibang tunog na yun sa mga patayang nangyayari sa kalapit baryo natin? Bakit? Pinagdududahan mo ba yung source ko? Source ka dyan, gago! Ang tinatanong ko lang pare, kung may kaugnayan ba yung kwento sa kuweba at yung sinasabi mong natatagpo ang mga bangkay? Oo, hindi na sabi nila. Di ba nga kaya tinawag na tunog ng kamatayan yun? Kasi nga, patay. Gets mo? Hindi ako naniniwalang dapat nakatakutan yung kuwebang yun. May kakaibang nangyayari lang doon, kaya tinatakot tayo. Anong ibig mo sabihin? Alam niyo bang may taong nakakapunta sa kuweba na yun 10 oras ng gabi? Nakita ko kung sino yun. Natigilan at napatanga sa kanya ang mga kasama, pero mabilis ding nakabawi at agad na nagsitawanan. Alam na ni Ago na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang mga tropa. Alam niya
na di siya paniniwalaan ng mga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Okay, sige na. Tama na mga tropa, tama na. Pakikinggan ka namin ngayon, Ago ah. Ano ba yung kwento mo? Yung bagong salta na matandang albularyo dito sa atin. Siya ang gumagawa ng ingay sa kuweba. Siya yung ingay na naririnig natin. Nagkatinginan muli ang mga barkada niya at sabay-sabay halos na nagsalubong ang kanilang mga kilay. Hindi nila masabi kung seryoso ba si Ago o nagpapatawa lang. Ang tinutukoy mo bang albularyo yung matanda kanina na nanghihilot at nagbebenta ng agimat? Siya nga, siya yun. Teka, paano mangyayari yun? Kararating lang nun ah. Diba? Nagsimula yung mga ingay sa kuweba 2 taon nang nakakaraan. Paanong siya? Ang labo ng logic, pre. Hay nako, natutuwa talaga ako sa'yo pare. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Pwede kang scriptwriter ah. Sa kabila ng tawanan nila, ay hindi man lang ngumiti ang binatang si Ago. Dahil alam niya at sigurado siya sa kanyang mga nakita ng gabing yon. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayo magpapauto sa lalaking yun. May agenda ang matandang yun dito kaya narito siya. Pero totoo ang sinasabi ko sa inyo. Siya talaga yung nakita ko sa kuweba kagabi. At kung ano man ang pinaplano niyang masama dito, humanda siya dahil hindi ko siya papayagan. Sa palagay ko, kulang ka lang sa espiritu ng alak eh. Dali, shot pa more! Oo, tama nga si Islaw. Iinom mo na lang yan. Saka pre, huwag mo na ulit sasabihin yan sa ibang tao ah. At sigurado kung wala din namang maniniwala sa'yo. Baka pag-isipan ka pala, nababaliw ka na. Tsaka pare, ang mahirap nun, baka mamaya makarating sa matandang yun ang sinasabi mo. Baka magkaroon ka ng mas malaking problema. Tayong kaibigan lang naman yun, pre. Bakit? Porkit lasinggero at piloso po ako, ayaw nyo na akong paniwalaan? Grabe naman kayo sa akin. Ikaw naman, ang bilis mo naman magtampo eh. Alam mo kasi pare, kung gagawa ng magandang bagay dito matandang yon, natitiyak namin na mas paniniwalaan ng tao ang kasinungalingan ng matanda kaysa sa'yo na talagang nagsasabi ng totoo. Kung totoo man yung sinasabi mo ha? Kami nga mga kabarkada mo hindi mo mapaniwala. Ibang tao pa kaya? Hey, bala na nga kayo. Ngunit ang ibinilin na yun sa kanya ng mga kaibigan ay hindi pinakinggan ni Ago. Hindi siya nagpatinag. Pinagpatuloy niya ang kanyang kwento, hindi lamang sa kanyang mga kabarkada, kundi sa buong baryo. Umaasa siyang may kahit 1 o 2 tutulong sa kanya para matuklasan ang masamang balak ng matanda. Alam niya sa sarili niya na hindi lang siya nagpapabida ng mga araw na yon, kundi nais niyang iligtas ang baryo sa kamay ng kaduda-dudang matanda. Ipinagkalat na nga niya sa baryo na may ginagawang ritual ang matanda sa loob ng kuweba at ito ang gumagawa ng mga nakakatakot na tunog galing doon. Binalaan niya ang kanyang mga kababaryo sa panganib na maaaring gawin ng albularyo. Ngunit tulad ng sinabi ni Islaw at Chris, walang naniwala sa kanya ni isa. Sa mata ng kanyang mga kababaryo, ang binata ay isa lamang walang kwentang lasinggero na walang magandang ambag sa kanilang komunidad. Nakarating sa albularyo ang chismis. Agad na nagpaliwanag siya sa mga tao. Isang araw na nanggagamot siya. Oo na minsan akong nagpunta doon. Sigurado nakita nga talaga ako ng binatang yon na nagkakalat ng maling chismis tungkol sa akin. Matamang nakinig sa kanya ang mga tao at sumisigunda pa sa bawat sabihin niya. Noong kabilugan ng buwan, nagtungo talaga ako doon para paspasan ang lugar na yon at nakita ko kung anong elementong nakatira doon. Kaya ako nga kayo binabalaan ng tungkol sa lugar na yon, di ba? Tumango-tango ang mga tao. Sa unang pahayag pa lang ng matanda ay ipinakita na at ipinaramdam ng mga ito na naniniwala sila sa anumang sasabihin ng matanda sa araw na yon. Hindi niyo ako dapat katakutan. Alam niyo bang maswerte kayo kasi napadpad ako dito sa lugar niyo. Ang kuweba ay pinamamahayan ng masasamang nilalang. Alam niyo yun, di ba? Gumagawa ko ng ritual
para mapalayas yon. Isa lang naman ang gusto ko eh. Katahimikan at kaligtasan para sa inyong lahat. Paniwalang paniwala sa kanya ang mga tao. Pumapalakpak pa ang mga ito dahil sa paniniwalang kayang-kaya ng matanda na linisin ang kuweba upang di na ito maging sentro ng katatakutan sa kanilang barangay. Ay nako, Mandoming. Salamat naman kung ganon. Basta wag kang papaapekto dun sa walang kwentang lasinggero na yun, ha? Kung yan po ang angad nyo sa baryo namin, susuportahan po namin kayo. Matagal na talaga naming iniinda mga kakaibang nangyayari dito eh. Mabuti kung mapatahimik niyo po ang lugar na yon. Makakatulog na po kami ng mahimbing na wala nang inaalalang panganib na maaaring dumating. Huwag kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Mag-iingat po kayo, Mandoming. Lalo na po kapag nagpupunta po kayo sa kuweba. Wala kayo dapat na ipag-alala kasi protektado ako ng aking mga agimat. Marami na ako nagawang tulad dito. Kung sino may gusto, magsabi lang kayo sa akin. Ay ako, Mandoming. Pabili po ako niyan. Ang mga tao sa baryo, buong pusong sinuportahan ang dayong albularyo kesa kay Ago. Hinangaan pa nila ito sa dedikasyon nitong iligtas sila mula sa mga masasamang espiritu. Sa mata ng komunidad, si Mang Doming ang tagapagligtas, samantalang si Ago ay ang lasinggero na nagdadala lamang ng gulo at walang kwentang alingas-ngas. Isang hapon, nagpapahinga si Ago sa harap ng kubo ni Lola Bebang. Nakahiga ito sa isang duyan na nakasabit sa puno ng mangga. Batid na niya ang kahihinatnan ng pagbibigay niya ng babala sa mga tao. Alam niyang marami na sa kanyang mga kababaryo ang nagsabing tila siya ang kontrabida sa mga kwento. Wala ni isang naniwala sa kanya. Ilang araw din na dinamdam ito ng binata. Ilang gabi din siyang nag-inom ng alak at palaging laman ng kalsada kapag gabi. Nag-iingay, nagmumura at naghahanap ng away. Ayaw niya nang pinagtatawanan siya ng mga tao, gayong wala naman siyang masamang hinangad para sa mga ito nang sabihin niya kung ano ang kanyang mga nakita at nalaman tungkol sa bagong salta. Samantala, habang siya ay namamahinga, naroon naman sa kanyang hardin nakaupo sa bangko si Lola Bebang. Ang matanda ay tahimik lang at abalang-abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga tanim na halamang gamot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, palaging napupunta ang paningin niya sa kinaroroonan ng kanyang apo. Batid niya ang dinadalang hinanakit ni Ago. Nakakailang buntong hininga muna ang matanda bago niya napag-isipang lapitan at kausapin ang kanyang apo. Apo, pwede ba kitang makausap? Ay, kayo pala, Lola. Opo naman. Ano po bang sa atin? Balitaan ko yung ginawa mong pagkakalat ng kwento tungkol kay Mang Doming. Yung matandang albularyo baga. Ano bang iniisip mo noon at nagawa mo yun, Apo? Di ko po alam eh. Sana nga, Lola, hindi na lang ako nagsalita. Sana hindi na lang ako nagkwento kung kani-kanino. Sana hindi na lang po ako nakialam. Nakakainis nga po eh. Para din naman sa mga tao yung ginagawa ko, pero tingnan nyo kung ano ang ginawa nila. Pinagtatawalan lang nila ako at kung ano-ano pa ang pinagsasabi tungkol sa akin. Bihira naman buhay to. Sinabi ko lang naman kung ano talaga nakita ko para mag-ingat sila eh. Binalaan ko lang naman sila. Ago, hindi tama ang ginawa mo. Pati ba naman kayo, Lola? Dapat hindi mo yun sinabi. Hindi mo dapat yung pinagkalat. Dahil hindi porket pinagdududahan mo yung tao, ay tama na nagawin mo yon. Kahit pa sabihin nating mabuti ang intensyon mo. Minsan may mga laban na kapag hindi para sa atin, wag na tayong makikisali. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Sige na ho. Baliwalain na lang natin. Paano po kung tama ako? Paano kung totoong delikadong tao talaga yung matandang yun? Paano kung siya talaga yung sinungaling at nagpapakalat ng katatakutan dito? Paano kung aswang siya?
Alam kong gusto mo lang na protektahan ng mga tao. Pero iba ang pagtulong sa paggawa ng gulo, Apo. Sa mga sinabi mo sa kanila, may napatunayan ka ba? Abay wala naman, hindi ba? Ang ginawa mo, naglalasing ka, naghahanap ng gulo para ano? Para pilitin sila o takutin? Para ikaw ang paniwalaan? Gusto ko lang naman talagang makatulong, Lola eh. Alam ko, Apo. Pero ito tatandaan mo. Sa pagtulong, kailangan mo ng tamang diskarte. Hindi mo kailangan maging bida para mapansin. Kung talagang gusto mo makatulong dito sa barangay natin, abay magbago ka. Tigilan mo na mga pag-iinom-inom. Pakinig ka sa akin, Apo. Matanda na ako. At hindi ako maghahangad ng makakasama sa iyo. Sensya ka na po, Lola. Pinagsisisihan ko na po yung ginawa ko. Promise, di na po ako gagawa ng anumang gulo. Ay salamat naman kung gano'n, Apo. Mas mainam ang gawa kesa sa salita. Ang huling salitang binitiwan ni Lola Bebang ay hindi na nakalimutan ni Ago. Kahit nakauwi na siya, ay para niyang naririnig pa rin yun ng paulit-ulit. Hanggang sa bigla niyang naisip na tila may ipinapahiwatig sa kanya ang kanyang lola. Kailangan ng gawa, hindi puro salita. Magmula noon ay nagplano ang binata ng mga susunod niyang gagawin. Nagbase na din siya sa mga dati pang kwento tungkol sa kinatatakutang tunog ng kamatayan. Napag-alaman niyang nangyayari lamang yon kapag sumasapit ang bilog na buwan. Kaya naman pinaghandaan niya ng mabuti ang araw na yon. Ang mga tao naman simula nang dumating ang albularyo ay naging kampante na. Maging sa oras ng gabi, malakas ang pananalig nila sa agimat ng albularyo, kaya hindi na sila natatakot sa banta ng kinatatakutang halimaw sa biyak na bato. Ang mga dating gawi, katulad ng maaagang pagsasara ng kanilang mga bahay at ang pagsasaboy ng asin at pagsasabit ng bawang, ay hindi na rin nila ginagawa. Dahil ayon kay Mang Domeng ay wala daw yung bisa sa mga engkanto. Tanging ang agimat lang niya ang may kakayahang magpalayo sa mga ito. Dumating ang araw ng pagbilog ng buwan. Ginawa ng binata ang kanyang pangako na aalamin na niya ang buong katotohanan. Bumalik siya sa dating pinagtataguan at doon ay matyagang naghintay at dinaig pa ang tanod sa pagbabantay. Makailang beses siyang naghikap, sinubok ang kanyang antok, ngunit determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa kanyang bulsa ay may dala siyang ilang piraso ng kalamansi. Ito ang kanyang pampagising. Sinugatan niya ng maliit ang kanyang palad at pinapatakan ito ng kalamansi sa tuwing siya ay aantukin. Ilang oras pa ang nagdaan. Doon, unti-unting nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang ginagawa. Nakita niyang paparating ang matanda. Tulad ng kanyang inaasahan, tinungo ng albularyo ang kuweba sa biyak na bato. Malikot ang ulo ng matanda at tila nakikiramdam sa paligid. Biglang napaigtad ang binata nang magawi sa direksyon niya ang paningin ng matanda. Agad siyang yumuko at itinago ang sarili sa mga damo. Mabuti na lamang, sa muli niyang pagsilip ay hindi na nakatingin ang matanda. Nang masigurado ng dayo na walang sino man ang nasa paligid, ay pumasok na ito sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal ay biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na tunog sa kuweba. At maya-maya pa ay nakita ng binata ang isang malaking ibon na may malalapad na pakpak. Tinungo nito ang looban ng baryo. Ano yun? Parang isang malaking paniki ah. Imposible may ganong kalaking ibon o paniki dito sa amin. Diyos ko, mukhang may aswang nga dito sa baryo. Sinasabi ko na nga ba eh. Si Mandomeng! Sa baryo, isang nakakarinding sigaw ang gumising sa tahimik na pamamahinga ng mga tao. Nabulabog ang matiwasay nilang pagtulog. Malalim na ang gabi, kaya ang ingay na yon ay nagbigay sa kanila ng kilabot. Ngunit dahil sa takot
ay walang nagtangkang lumabas o silipin man lang kung saan o ano ang pinanggagalingan ng ingay. Ang sabi ng ilan ay yun raw ang tunog ng kamatayan na nanggagaling sa kuweba. Pero may ilang nagsabi na hindi dahil ang tunog na yon ay tila mas malapit, parang nasa loob ng baryo at hindi nasa kuweba nanggagaling. Ngunit sa kabila ng mga nahihintakutang tao, may ilan sa kanila ang kampante lang dahil sa paniniwalang kung anumang dilubyo ang hatid nun ay maililigtas sila ng agimat na binili mula sa matandang albularyo. Tulad ng bilin sa kanila ng albularyo, imbis na mga bawang at asin ang ilagay sa mga kabahayan, ay isabit na lamang sa mga pinto ang mga agimat upang di sila masaktan o mapahamak sa mga nilalang na may taglay na kapangyarihang itim. Tama ako. Aswang nga ang matandang yun. Nagbunyi ang binata sa kanyang natuklasan, ngunit panandalian lamang yon dahil bigla niyang narinig ang mga tinig ng kanyang kaibigan na sina Islaw at Chris. Nagkakantahan pa ang mga ito at malakas ang kanilang mga tinig. Natakot ang binata sa kaligtasan ng dalawa, lalo't halata niya sa boses ng mga ito na parehas ng nakainom ang dalawa. Marahil kaya naroon ang dalawang yon ay para puntahan siya sa kanilang bahay. Mabilis siyang lumabas sa kanyang pinagkukublian at tinakbo ang direksyon patungo sa kalsada. Sinalubong niya ang dalawa niyang tropa. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Saan ba kayo pupunta? Oh pare, ito na pala yung pupuntahan natin eh. Oo nga no. Sa wakas nakita ka rin namin pare. Ikaw pampira. Abay nagtatampo na kami sa'yo Hindi ka na sumasama sa amin. Hindi ka na umiinom. Ano ba nangyayari sa'yo pare? Hindi ka naman ganyan dati Ay, ewan ko ba sa inyo? Mamaya ako na ipapaliwanag. Halina kayo, magtago tayo. Ikaw ang sabi ka nga sa amin ng totoo. Iniiwasan mo ba kami? Palagi ka na lang wala sa inuman Lagi na lang kami ni Chris ang umiinom. Oo na, sige na. Mamaya na kasi yan. Inom tayo. Di tara na. Sumama ka na sa amin. Inuman tayo. Namimiss ka na namin Hindi ako pwedeng sumama ngayon. Baka kung ano pang mangyari sa atin Huwag na kayo maglakad dito. Delikado na. Kailangan na natin magtago ngayon Magtago? Bakit tayo magtatago? Wala naman tayong utang Anong utang? Basta! Mamaya ako na ipapaliwanag. O teka, saan mo ba kami dadalhin? Papuntahin sa biyak na bato Bakit natatakot ka? Ako? Matatakot? Si Chris? Aba, hoy, lasinggero lang ako. Pero hindi ako duwag. O pues, patunayan mo. Ito talaga si Chris Masyado nervyoso Kunwari ka pang di takot naihi ka na nga sa salawal mo. Bakit ka ba tatakot? Napaalis na nga ng albularyo yung halimaw na nakatira doon. Gusto nyo doon pa tayo sa loob ng kuweba mag-inuman Nagkakamali kayo. Hindi umalis yung halimaw dyan. Dahil yung halimaw, yun yung albularyo. Isa siyang aswang. Nakita ko. Sa sinabing yun ni Ago, ay biglang nagkatinginan sina Chris at Islaw. Ngunit imbis na matakot, ay bigla silang nagtawanan ng malakas. Hindi mapigil ni Ago ang dalawa at mas lalo pang nag-ingay. Lalong lumakas ang kaba at natakot si Ago, lalo't alam niyang anumang oras ay magbabalik ang aswang sa kuweba. Tama na! Ano ba? Tara na nga! Mamaya na yung tawanan at bidahan nyo! Marahimik na kayo! Huwag kayong maingay kung gusto nyo pang mabuhay. Ano? Tahimik sabi! Tumahimik naman ang dalawa nang makitang seryoso na ang kaibigan nila sa sinasabi nito. Wala silang nagawa kundi ang titigan si Ago habang nagtatanong ang kanilang mga mata. Sinunod nila si Ago. Nagkubli sila sa damuhan sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Ano yun?
Huwag kang maingay, sabi. Manood ka lang. Dahan-dahan nilang sinilip mula sa kanilang kinaroroonan ang kuweba at nakita nilang pumasok doon ang isang kakaiba at napakalaking paniki. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang may hawak itong tao. Walang malay, sugatan at walang kalaban-laban. Nang tuluyan nang makapasok sa kuweba ang nilalang na yon, nagsimulang marinig muli sa buong baryo ang kakaibang tunog na matagal nang kinatatakutan ng mga residente. Ang tunog ng kamatayan. Dahil tahimik ang gabi, ay rinig na rinig dito ang umaalingaw-ngaw na sigaw at iyak ng isang tao. Napayakap bigla si Islaw kay Chris nang dahil sa takot. Pare, kababaryo ba natin yung bitbit tong halimaw? Aswang yun, pare. Aswang! Anak ng, bakit pagkakaroon ng aswang dito? Yung tunog na naririnig natin at kinatatakutan, hindi pala tunog ng halimaw yun, kundi boses ng mga nagiging biktima niya. Tama ka. Pero huwag ka na munang maingay at baka marinig tayo. Pare, parang nasusuka yata ako. Naku po, utang na loob. Pigilan mo muna yan, Chris. Mamamatay tayo dito pag ginawa mo yan. Hindi ko na kayang pigilan eh. Blah! Putek, ibalik mo yan! Ibalik mo! Natigilan silang muli nang marinig na tumahimik na sa loob ng kuweba. Ngunit pagkatapos nun ay may kakaiba ulit na ingay na nanggagaling doon. Tunog ng pagnasab. Dinig na dinig nila ang nagkikisngisang ngipin at pagdurog ng mga buto. Malakas ang pagmuya nito ng pagkain, umuungol sa sarap ng nilalantakang karne. Nanginig si Ago. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay wala siyang silbi. Pilit na nagsusumiksik sa kanyang isip na dapat sana tinulungan nila ang kanilang kababaryo, na kailangan nilang kumilos, pero masakit sa kanya na tanggapin wala silang alam kung paano pumuksa ng aswang. Napaiyak na lamang si Ago sa kanyang pwesto. Tumahimik na ulit ang paligid. Muling nakiramdam ang mga binata. Si Islaw at Chris biglang nahimasmasan at nawala ang espiritu ng alak dahil sa kanilang nakita at natuklasan. Huminga ng malalim si Ago bago dahan-dahang sumilip ulit muli sa kanilang pinagtataguan. Nakita nilang papalabas na noon ang matandang binabantayan. Tulad ng dati, nakita niya itong may bitbit na malaking isda. Hirap na hirap itong buhatin ng kanyang payat na katawan. Nang makarating ang matanda sa may batuan, ay ibinagsak niya doon ang isda na parang walang halaga sa kanya. Hindi nagtagal, umalis siya na parang walang nangyari. Hindi pa rin makapaniwala ang tatlo sa kanilang nakita. Nakahinga lang ang tatlo nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang albularyo. Tingnan natin kung ano nangyari sa kababaryo natin, dali! Anong plano mo? Sisilipin na natin ang kuweba. Kailangan natin malaman kung ano ang ginawa niya sa kababaryo natin. Ano? Seryoso ka ba dyan? Narinig mo naman yung kanina, di ba? Kinain na niya. Pinatay niya na yung biktima. Tara na! Umuwi na tayo! Akala ko ba hindi ka takot? Anong hindi? Takot na takot ako, pre. Nanginginig na ako sa takot eh. Tara na, Chris, uwi na tayo. Baka mamaya bumalik pa yung aswang dito at tayo pa ang kainin. Sandali lang! Ano ba kayong dalawa? Kailangan natin kumilos ngayon na. Baka buhay pa yung biktima eh. Kailangan natin siyang tulungan. Eh paano kung bumalik yung aswang? Hindi biro kalaban yun. Paano kung tayo naman ang patay niya? Kailangan natin sumilip doon sa kuweba. Kung gusto mo, ikaw na lang. Uuwi na kami. Ganon? Wala kayong malasakit? Gusto ko ba mabuhay, pare? Pasensya na. Bahala nga kayo. Umalis na nga ang dalawa at tinungo na ang kalsada pa uwi sa kanilang mga bahay. Naiwang mag-isa si Ago. Hindi niya maatid na umalis na lang nang di nakikita kung ano ang naging kalagayan ng kanilang kababaryo. Naaawa siya dito at umaasa siya na baka buhay pa at doon niya ito matulungan. Nilakasan niya ang kanyang loob at dahang-dahang lumapit sa kuweba. Agad siyang napatakip ng ilong nang maamoy ang nakakasuka at nakakasulasok na amoy ng pagkabulok sa bungad pa lang ng kuweba.
Ngunit wala siyang nakita doon. Wala rin naman siyang nakitang anumang bagay o nilalang na dapat nakatakutan sa loob ng kuweba. Wala roon ang aswang, maliban sa kakaibang amoy. Isang ordinaryong kuweba lamang, ang kuweba sa biyak na bato. Umalis siya sa kuweba at nilapitan ang isdang iniwan ng matanda. Sariwa ito kung titingnan. Malinaw pa ang mga mata at kumikislap ang kaliskis kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Ngunit ng kanyang hawakan ay napansin niyang malambot ito at parang nalasog sa loob. Makinis din ang kanyang nahahaplos, taliwas sa pakiramdam kapag ang hinahawakan ay kaliskis ng isda. Pansin niyang walang sugat o hiwa sa katawan ng isda, pero nabasa ang daliri niya at nang kanyang tignan at amuin ay agad niyang nalaman na ito ay dugo. Ginagawa mo dito, binata? Napatigil si Ago sa pag-inspeksyon sa isda. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig nang marinig ang tinig na yon sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa kanyang paningin si Mang Doming. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang lalamunan at hindi niya magawang magsalita. Hindi siya makagalaw. Mabigat ang kanyang mga paa na tila idinidikit ng lupa sa kinatatayuan niya. Nais niyang tumakbo, sumigaw, ngunit tila nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang liwanag ng buwan ay tila may hatid na sumpa. Dahil nang tumama ang sinag sa mukha ng matanda, ay nakita niyang nagbago ang itsura ng matanda. Ang dating payat nitong katawan ay naging isang halimaw na puno ng puwersa at bangis. Ang balat nito ay nangitim at tila nabalutan ng makapal na kaliskis na parang balat ng buhaya. Ang kanyang mga mata ay matalim kung tumingin at namumula. Ang bibig ay napuno ng matatalim na ngipin na may pangil na tila ba handang lumapa ng kahit na sino. Ang mga kamay nito ay may mahahaba at matutulis na kuko. Ang kanyang bibig ay naglalaway. Patak ng patak ang likido, malapot at parang takam na takam sa kanya. Bigla itong yumuko at mula sa posisyong yun ay nakita niya ang biglang paglitaw ng umbok sa kanyang likod na nagdudugtong sa malalaking pakpak na mistulang sa paniki o ibon sa gabi. Ang mga ito ay nakabuka na, malapad at puno ng butas-butas na balat. Biglang umungol ito na parang nasasaktan. Dahan-dahang huminga si Ago at nang magkaroon siya ng sapat na tapang, ay agad siyang tumakbo ng mabilis at desperadong makatakas sa tiyak na kamatayan. Ramdam niya ang pagkasugat ng kanyang mga paa sa matutulis na bato sa ilog, ngunit hindi niya yon inalintana. Nagpatuloy siya sa pagtakbo habang abala pa ang aswang sa kanyang pagbabago ng anyo. Hindi ka makakatakas sa akin, binata! Ngunit hindi bumitaw si Ago. Tumakbo siya ng mabilis. Tanging nasa isip niya ay ang makalayo at makaligtas, at upang makapagbigay din siya ng babala sa kanyang mga kababaryo. Maya-maya pa ay narinig na niya ang malakas na pagaspas ng pakpak. Anak na tetengo! Napakabilis naman niyang mag-transform! Hindi siya tumigil sa pagtakbo. Nang makita niya na ang liwanag ng mga ilaw sa baryo, ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Mabilis niyang tinuntun ang daan papunta sa bahay ng kanyang Lola Bebang. Pinili niya doon dahil mas hamak na mas malapit kung doon muna siya uuwi kaysa sa kanilang bahay. Lumingon pa siya para tiyaking hindi siya nasundan ng aswang. Naaamoy pa rin niya ang mabahong amoy nito na humahalo sa hangin, kaya alam niyang malapit lang sa kanya ang kinatatakutang aswang. Ganun na lamang ang kanyang kilabot nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang nagngangalit na anyo ni Mang Doming. Bigla siyang napasigaw, humingi ng tulong sa kanyang mga kababaryo. Subalit wala ni isa ang nagbukas ng kanilang mga pinto para tulungan siya. Tumakbo siya papunta sa bahay ng kanyang Lola Bebang. Lola! Lola, tulong! Hinahabol ako ng aswang! Lola! Ilang beses niyang kinatok ng malakas ang bahay ng kanyang lola. Umaasang magigising kagad ito upang siya ay mapagbuksan.
Narinig niyang lumangit-ngit ang pinto. Muntik pa siyang madapa nang bigla niyang itinulak ito at mabilis na pumasok. Buho ka talagang bata ka. Gigibayin mo ba ang pinto ko? Lola! Lola! Sarado niyo ang pinto, dali! Isarado niyo! Agad na isinarado ni Lola Bebang ang pinto at iginiya niya ang kanyang apo sa sala. Nahalata nito ang labis na pagkabalisa at panginginig ng apo. Kaagad niyang tinanong ang binata kung ano ang nangyari at agad na isinalaysay sa kanya ang nakakatakot at nakakahilakbot na karanasan at nakita ni Ago. Lola, natatakot ako ng gagawin ko. Paano kung di na naman maniwala sa akin ang mga tao? Naniniwala ko sa'yo, Apo. Po? Talaga po? Tama ka nang narinig. Naniniwala ko sa mga sinasabi mo. Pero kumalma ka lang dyan. Kailangan kong magsaboy muna ng mga asin at maglagay ng bawang sa bintana at pinto. Mabuti pa kunin mo yung gulok ko doon sa kusina at ilagay mo sa tabi ng pinto. Yung talim ay nasa itaas. Madali ka at baka mamaya pasundan ka palang aswang dito. Sige na, bilisan mo. Huwag kang magpapabagal-bagal. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kahit nanginginig sa takot, agad na tumakbo si Ago papunta sa kusina. Agad na hinanap ang gulok sa ilalim ng mesa na lagi nang naroon. Pagkakuha niya nito, ay bumalik na siya sa tabi ng Lola Bebang niya na noon ay nagsasaboy na ng asin sa bawat sulok ng bahay. Lola, heto na po ang gulok. Ilalagay ko na po sa tabi ng pinto. Sige, Apo. Ilagay mo na dyan. At huwag ka na rin aalis dyan. Tapangan mo ang loob mo. Kapag may dumating na banta, gamitin mo yan. Huwag kang matakot na pumatay para ikaw ay mabuhay. Natatakot po ako eh. Sinabi na ngang huwag kang matakot eh. Kumalma ka lang. Kailangan mong maging matapang dahil hindi natin alam kung gaano kalakas ang aswang. Kaya mas mabuti na maging handa tayo at huwag magpadala sa takot. Nanginginig pa rin si Ago pero sinunod niya ang bilin ng kanyang lola. Inilagay niya ang gulok sa tabi ng pinto. Biglang narinig nila ang pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay, kasabay ng biglaang pagpasok ng masangsang na amoy. Nagkakaingay na rin ang mga hayop sa paligid at ang mga aso ay walang tigil sa kanilang mga pag-alulong. Lola, nandito na po yata siya. Naririnig niyo po ba? Tumango ang matanda. Ang malakas na pagaspas ay tila umiikot sa kanilang bahay. Dinig nila na parang may higanting ibon na lumilipad sa itaas ng kanilang bubong. Mas lalo pang nadagdagan ang kilabot nang biglang may kumalabog sa bubong ng kubo ni Lola Bebang. Parang may nagwawalang nilalang sa itaas noon at nais nitong sirain ang bubong para makapasok. Umusal ng isang dasal ang matandang babae at mabilis na kinuha ang krusipiho sa altar. Leche kang aswang ka! Ano bang kailangan mo at ginagambala mo ako? Natutulog ang tao! Sinisira mo pa ang bahay ko! Walang tugon mula sa labas, bagkus ay narinig nilang muli ang malakas na pagaspas ng pakpak. Minura ng minura ito ni Lola Bebang at sinabi niyang kung hindi pa ito titigil, ay sasabihin ito ang tunay na pagkatao ng aswang. Pagkasabi nun, ay tumahimik na ang paligid. Wala na po ba, Lola? Abay, ewan ko. Sana nga umalis na ang damuhong demonyong yon. Yung mga mura ko paubos na eh. Malapit na rin ako maihi sa palda ko. Pero hindi pa pala tapos ang katatakutan ng mga oras na yon. Biglang may kumatok sa pinto, malakas at sunod-sunod. Parang galit na galit kung sino man ang nasa labas. Tao po! Tao po! Hindi yun sinagot ng dalawa. Bagkos ay hinawakan na ng maigpit ni Ago ang gulok at naghanda kung sakali mang may mangyayaring hindi maganda. Hindi rin nila ito pinagbuksan. Nakiusap ang taong nasa labas na nais daw nitong makausap ang binata dahil nais nitong magpaliwanag. Ngunit nanatiling walang imik ang dalawa at kapwa nagpapakiramdaman. Narinig ni Ago ang kanyang lola na umusal ng isang dasal at bumuga ito ng hangin patungo sa pinto. Kasunod nun ay narinig na nila
ang mga yabag na papalayo. Kilala ka ba ng taong yon, Apo? Hindi po ako sigurado, Lola eh. Anong gagawin natin? Sa di inaasahang pagkakataon ay muli niyang natikman ang malakas na pagbatok sa kanya ng kanyang lola. Aray ko naman, Lola! Bakit na naman po kayo nang babatok? Ikaw ang tigas din talaga ng ulo mo, eh, no? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag ka nang babalik doon sa biyak na bato? Paano na ngayon yan? Mukhang nakilala ka niya, kaya sinundan ka dito. Kaya mo ba siyang harapin bukas? Lola, hindi ko po kaya eh. Natatakot po ako sa kanya. Isa po siyang kampo ng demonyo. Mabuti pa niyan eh. Dito ka na lang muna sa bahay matulog. Sigurado ako natatanuran ka ng aswang at aabangan ka niyan sa daan. Mas ligtas ka dito, Apo. Opo, Lola. Kinabukasan, maagang nagising ang binata at habang naglalakad dito pauwi sa kanilang bahay, ay nakita niya ang dalawang kaibigan na patungo sa daang kanyang tinatahak. Ganon din ang iba nilang kabarangay. Hoy! Saan ba kayo pupunta at bakit kayo nagmamadali? Pre, may natagpo ang bangkay sa may ilog! Nakisabay na siya sa mga kaibigan papunta doon. Nakita nila ang bangkay ng kababata nilang si Osang na halos tira-tira na lamang. Puno ng kagat ang katawan nito at lamog na lamog. Sa nakitang yon ay di na napigilan ng binata na masuka, lalo na't naisip niya yung isda kagabi na hinahawak-hawakan niya. Tapos ay naalala din niya yung una na nagka-interes siyang kunin ang isdang bitbit ng matanda para gawing pulutan. Napaatras ang binata nang makitang papalapit sa umpukan ang matandang dayo. Muli itong nagpasikat sa karamihan ng mga tao. Binali nito ang paniniwala nilang aswang ang may kagagawan ng pagpatay na yon. Masamang elemento na naninirahan sa kuweba ang nakikita kong may gawa nito. Hindi pa talaga siya umaalis sa lugar na ito. Sandali lang ho. Di ba sabi niyo po sa amin palalayasin niyo na ho ang elemento na yan. Ang sabi niyo po malakas kayo at kayang-kaya po yun ang kapangyarihan niyo. Kaya ko nga, pero kailangan ko ng konting oras. Masyadong palabanan nila lang na yon. Abay, nakakatakot naman. Kawawa naman ang ising na yon. Tanging si Osang na nga lamang ang kasama niya sa buhay. Hindi makapunta dito ang pobre dahil nasa banig ng karamdaman. Ganun ba? Kawawa nga. Mga kababaryo, kailangan nating magtulungan upang hindi na muling sumalakay ang masamang elemento na yan. Bago sumapit ang bilog na buwan, kailangan nating magbigay ng alay sa lugar na ito. Mga buhay na hayop na maaari niyang gawing pamalit kung sakali siya'y magutom. Sinungaling talaga to matandang to. Ang galing gumawa ng kwento. Huwag ka nang maingay. Baka marinig ka niya. Nakakabwisit yung hayop na yan. Siya nga pala, may bago akong gawang agimat dito na mas higit na mas mabisa sa nauna kong ginawa. Sa pamamagitan nito, ay hindi na talaga makakalapit sa inyo nilalang na yon. Proteksyon niyo ito sa lahat. Dahil sa takot ng mga tao, ay muli silang bumili sa matandang albularyo. Nakatayo lang ang tatlong binata at hindi sila nakisali sa mga nagkakagulong tao. Kayo mga iyo, hindi ba kayo bibili sa paninda ko? Gusto niyo bang mapahamak? Hindi ko kailangan niyang anting-anting. Dahil wala naman talagang bisa yan sa sinasabi mong elemento eh. Dahil ang tunay na pumaslang kay Osang ay isang aswang. At yung binibenta niya sa inyo, walang bisa yan sa aswang, maniwala kayo. Pare, tama na, tama na. Tara na nga. Baka magkagulo pa dito eh. Bahala kayo! Sa muling pagbabalik ng halimaw, wala kayong magiging laban. Babalikan kayo ng masamang halimaw at ikaw, lalong-lalo ka na, binata! Ikaw ang mauuna! Magmula ng pagbantaan ng matandang yun si Ago, ay hindi na siya lumabas sa kanilang bahay. Ilang beses na rin siyang inaya ng kanyang mga kaibigan upang uminom, subalit hindi siya sumasama. May kakaibang nangyayari sa binata. Hindi na ito tulad ng dati. Para itong nawalan ng sigla at palaging tila may kinatatakutan. Hindi na rin nakakatulog
dahil parang palagi itong nagbabantay sa gabi. May mga naririnig siya palagi na mga kaluskos at pakiramdam na parang may nagbabantay. Laging init na init at di mapakali. Hindi na rin ito makakain. Nanlalalim na ang kanyang mga mata at nangingitim na ang paligid nito. Alalang-alala na ang kanyang mga magulang sa kanyang kalagayan. Walang kaalam-alam si Lola Bebang na ganun na ang nangyayari sa kanyang apo at hindi rin niya alam na dinala na ng mga magulang ang binata sa dayong albularyo. Tulala, hindi nagsasalita at parang walang nakikilala. Hinilot siya ng matanda tulad ng ginagawa din nito sa kanyang ibang pasyente. Nang matapos ay kumuha ito ng tubig at inorasyonan ng albularyo at dinuraan ang tubig, saka ito ipinainom kay Ago. Walang kaalam-alam ang magulang ng binata na ang nakakadiring paraan ng panggagamot na yon ng matanda ay isa na palang uri ng pangyayanggaw o panghahawa ng pagiging aswang. Wala silang ideya na mas inilalagay na nila ang anak sa mas matinding kapahamakan. Kinabukasan, tanghali na subalit hindi pa rin bumabangon si Ago. Ilang beses na siyang kinatok sa kanyang silid, subalit walang sumasagot. Tahimik ang loob ng silid. Binuksan nila ng dahan-dahan ang pinto at sinilip ang binata. Nakita nila itong nakaupo sa katre, nakatulala at kay layo ng tinatanaw. Tinawag siya ng kanyang ina para kumain, subalit hindi siya nilingon nito. Maya-maya pa ay bigla itong napahawak sa tiyan. Aray! Aray! Ang sakit! Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Napansin ng ina na bahagyang lumobo ang tiyan ng binata. Dahil doon, muli niya siyang dinala sa matandang albularyo. Ngunit tulad ng dati, inulit lang ng matanda ang mga nauna niyang pamamaraan ng panggagamot sa binata. Pinainom niya muli si Ago ng tubig na kanyang nilawayan. Umuwi na sila pagkatapos at doon ay naabutan nilang naghihintay sa kanilang bakuran si Lola Bebang, si Islao at si Chris. Saan kayo galing? Kanina pa kami naghihintay dito eh. Ano ba nangyari sa apo ko? Bakit di man lang nyo ko nagawang balitaan na may sakit si Ago? Kung hindi pa dahil sa mga kaibigan niya hindi ko pa malalaman ito. Walang tugon mula sa mga magulang ni Ago. Bigla na kasi silang nataranta nang magsuka ng malapot ang binata. Halos umaabot ang laway na yon sa kalahating metro na hindi napuputol. Kapansin-pansin na rin ang bigla nitong pagpayat kahit ilang araw pa lang itong nagkakasakit. Lagang nangyayari sa kanya. Bakit siya nagkakaganyan? Sabihin niyo nga sa akin. Agad ikinuwento ng ginang kung ano ang mga pinagdaanan ng binata. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Lola Bebang. Nang sabihin dito ang tungkol sa pagpapagamot nila sa albularyo, abot-abot ang galit nito sa kanyang anak. Mas lalong natuliro ang mag-asawa nang sabihin na ng matanda ang tunay na dahilan kung bakit nagkakaganon si Ago. Yang mga nakikita natin na yan ay senyales na nayanggaw na ang batang yan. Ano hong sinasabi niyong nayanggaw? Anong nayanggaw? Hinawaan na siya ng pagkaaswang. Kung hindi natin ito magagamot, magiging aswang na ang anak ko. Magiging katulad yun na yung matandang albularyo? Alam niyo din pala. Nakita po namin, Lola. Kasama po kami ni Ago nung huling kabilugan ng buwan. Nakita namin na pumasok sa kuweba yung matanda tapos may lumabas po na napakalaking ibon mula po sa loob ng kuweba. Sinasabi niyo ba na aswang yung albularyong yon? Oo, Mirna. Bakit di kayo nag-ingat? Bakit hinayaan niyo na makalapit yung matandang yon sa apo ko? Diyos ko, hindi na maganda ang nakikita kong ito. Anong gagawin natin ngayon, Ina? Anong gagawin natin? Ngayon ka pa talaga nagtanong. Bakit hindi niyo ako kagad tinawag? Pinalala niyo lang ang sitwasyon. Akala ko po kasi matutulungan kami ng hayop na matandang yon. Sinungaling siya. Yan ang hindi ko maintindihan sa'yo, Mirna. Mas inuna mo pang ipaubaya yung anak mo sa isang dayo kaysa dalhin sa akin. Kilala mo ko.
Alam mo kung ano ang kakayahan ko mula pa noon. Ang akala ko po kasi, Inay. Akala mo ano? Dapat sa akin kayo kagad lumapit. Hindi ko ipapahamak ang sarili kong apo. Palibhasa mas tiwala pa kayo sa ibang tao. Samantalang alam mo naman na matagal na akong albularya. Tumigil lang ako sa panggagamot. Mula nang mamatay ang tatay mo at lumipat ako dito sa lugar ng asawa mo para malapit sa iyo. Anak, kung lumapit ka lang sana kagad sa akin, hindi sana mangyayari to sa apo ko. Patawad, Inay. Pero kaya niyo po bang gamutin si Ago? Tulungan niyo naman po siya. Parang palala po ng palala ang kanyang kalagayan. Ako na ang bahala sa apo ko. Pero sana, huwag na itong mauulit. Opo, Inay. Pangako hindi na po mauulit. Tulungan niyo po si Ago. Tulungan niyo po ang apo niyo. Nakikiusap po ako. Agad itong nagpakuha ng isang palanggana at pinunuyo ng tubig. Gagamitin niya ang tawas upang malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang apo. Umusal ng orasyon ang matandang babae at sinindihan ang kandila. Nang nagsimula ng matunaw ang kandila, ipinatak niya ito sa tubig na nasa palanggana. Habang natutunaw ang hawak niyang kandila, unti-unting may nabubuong imahe sa tubig. Kinuha niya ang imahe at itinapat sa ilaw. Isang malutong na mura ang namutawi sa bibig ng matandang babae. Ayan, sinasabi ko na nga ba't ang aking kutob. Nayanggaw ng aswang ang apo ko. Galit at puno ng pagkabahala ang mababakas sa kanyang muka habang kausap ang mga magulang ng apo. Mas lalo namang natuliro ang mag-asawa sa kanilang narinig. Aswang ang dayong yon. Nagpapanggap lang siya ng isang mahusay na albularyo. Pero ang totoo, siya yung aswang na gumagambala at naghahasik ng katatakutan dito sa ating baryo. Totoo po yan, Lola. Nakakatakot talaga ang matandang yun. Pinili lang po talaga namin ni Islaw ang manahimik kasi natatakot din po kami. Pero sobra na po siya. Pare, hindi ako makakapayag na gawin niya to sa kaibigan natin. Dapat tapusin na natin ang kasamaan niya. Huminahon muna kayo. Hindi natin masusolusyonan ang problemang ito gamit ang dahas. Kailangan natin dito ay talino at diskarte. Pero bago natin pag-isipan ang makipaglaban sa hayop na yon, kailangan muna nating mailigtas ang kaibigan nyo. Hindi pwedeng patagalin ito. Kapag lumaki ang sisiw na pispis sa kanyang tiyan, hindi na natin mapipigilan ang pagiging aswang ni Ago. Diyos ko, ang anak ko! Anak ko! Inabot na ng gabi ang panggagamot sa binatang si Ago. Walang kaalam-alam ang mga taga-baryo tungkol sa tunay na kalagayan nito. Tila mas nagustuhan pa nga nila na hindi na nila naririnig ang ingay nito sa tuwing nalalasing. Samantala, habang isinasagawa ni Lola Bebang ang suob sa kanyang apo, may naaamoy silang nakakasulasok na amoy. Lumabas si Islaw at nagmatsyag sa paligid. Hinahanap kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na yon. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa itaas ng puno at doon tumambad sa kanya ang isang nilalang na may malaking pakpak. Itim na itim ito at nakabaliktad tulad ng isang paniki. Ngunit nang titigan ito ni Islaw, nakita niyang may muka itong kawangis ng sa tao. Mapulang-mapula ang mga mata nito at diretsyong nakatingin sa kanya. Parang humiwalay ang kaluluwa ni Islaw sa kanyang katawan nang dahil sa nakita. Agad siyang pumasok sa bahay at isinara ang lahat ng mga pinto at bintana. May aswang! May aswang! Nandito na ang aswang! Nagkatinginan ang lahat ng nasa loob ng bahay. Ramdam nila ang takot sa kasalukuyang sitwasyon. Si Lola Bebang, bagamat medyo sanay na sa mga ganitong bagay, ay napatigil sandali at nag-isip. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ang gamit sa suob. Tulad ng dati, ay inutusan niya ang lahat na manatiling kalmado. Huwag kayong magpapanik. Mas lalong tatapang ang aswang kapag naramdaman niyang takot tayo. Nagsimulang umusal ng panibagong orasyon si Lola Bebang habang ipinagpapatuloy ang suob kay Ago. Nagsimula ng umusok ang suob.
unti-unti na ring natutuyo ang mga halamang gamot na nakapatong sa nagbabagang uling. Ang usok na nagmumula rito ay itinapat nila kay Ago. Kasabay ng usok, pinainom din nila ang binata ng espesyal na langis na binasbasan noong Biyernes Santo. Maya-maya pa, biglang nagsuka si Ago. Laking gulat ng lahat nang mapansin nilang may lumalabas na maliliit na balahibo mula sa kanyang isinusuka. Nagsimulang magtayuan ang balahibo sa batok ni Lola Bebang nang makita ito. Huyan, inay! Kailangan nating magmadali. Yung itlog na ibinaon ng aswang kay Ago, nabisa na. Anumang oras ay magiging aswang na ng tuluyan ng aking apo. Uli ay pinainom ng matanda si Ago ng lana at inorasyonan. Nagwala ang binata na parang isang asong ulol at umaatungal na parabang nasasaktan. Habang nagsisisigaw sa sakit si Ago, ay biglang narinig nila ang malakas na kalabog sa bubong. Parang may malaking pakpak na nagwawasiwas at tila gustong pasukin ang bahay. Diyos ko! Anong gagawin natin? Chris, ano, handa ka na ba? Lola, sabihin mo lang at kami na lalaban sa hayop na aswang na yan. Tinitigan ni Lola Bebang si Islaw. Nakita niya sa mga mata nito ang determinasyon at tapang. Seryoso ito sa kanyang sinasabi. Huwag kayo mag-alala. Inorasyonan ko na at may mga pangotra na akong inilagay dito sa bahay nila. Hindi tayo basta-basta mapapasok ng aswang. Pagsabi nun, ay humugot ang matanda ng isang maliit na garapon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at mabilis na inilagay sa lamesa. Islaw, kumuha ka ng apoy. Ito ang susunugin natin para mapalayas ang hayop na aswang na yan. Mabilis na kumilos si Islaw. Hinagilap niya ang posporo na palagi niyang ginagamit sa pagsisindi ng kanyang sigarilyo. Kumuha na rin siya ng plato, ayon na rin sa utos ng matanda. Doon ibinuhos ni Lola Bebang ang laman ng botelyang yon at kanyang sinindihan sa apoy. Nang magsimula itong umusok, narinig nila ang isang malakas na hiyaw mula sa labas ng kubo. Hindi pa tayo tapos. Sigurado ko na babalik pa yan. Pero kailangan na muna nating harapin si Ago bago mahuli ang lahat. Nang matuon ang atensyon nilang lahat kay Ago, nakita nilang patuloy pa rin ang pagsusuka nito at ang paglabas ng mabaho at malapot na laway. Ngunit ilang sandali pa, lumabas sa bibig nito ang isang maliit na inakay ng ibong pispis. Kaagad niyang tinapakan at dinurog ang ibon. Nawalan ng malay si Ago. Huwag kayong mag-alala. Ligtas na siya ngayon. Pero kailangan pa rin natin siyang bantayan dahil nagtatanod sa kanya ang aswang. Target niya talaga ang apo ko, hindi para gawing hapunan, kundi hawaan lamang. Alam ko na ang kilos ng aswang na yon. Patatagalin pa po ba natin to at hayaan na manira dito manluloko matanda na yon? Perwisyo po siya dito sa baryo natin. At hindi po ako makakapayag na muli siyang manalakay at pumatay ng mga ating kababaryo. Alam kong lahat tayo ganyan ang gusto, Islaw. Pero kung sakali, meron bang maniniwala sa atin? Ano bang dapat nating gawin? Sabihin sa mga tao na palayasin tayo? Hindi sila maniniwala sa atin. Yung gera natin sa aswang, ngayon pa lang ang simula. Sa pagkakataong yun, ay nagplano sila at hindi nagpadalos-dalos. Hinintay nila ang muling pagsapit ng kabilugan ng buwan. Tulad ng inaasahan, ang mga tao ginawa ang bilin ng albularyo. Nagsipagdala sila ng mga hayop sa ilog malapit sa kuweba ng biyak na bato. Tinipon nila sa lugar na yon ang kanilang mga hayop upang ialay. At pagkatapos nun, ay nagsipag-uwian na sila at nagsarado ng mga pinto at bintana. Samantala, ang pamilya at mga kaibigan ni Ago ay humanda na para sa huling gera nila laban sa aswang. Gagawin na nila ang plinano nilang pagtatapos ng kasamaan nito at panlilinlang. Kasama nila sila Chris, Islaw at ang iba pang barkada at palaging nakakasama sa inuman. Sumama ang mga ito sa misyon dahil nangako si Lola Bebang na magpapainom ito at maghahanda ng isang masarap na pulutan kapag natalo nila ang aswang. Matyaga silang naghintay habang nakakubli ang bawat isa
sa mga damuhan, sa likod ng puno at sa malalaking mga bato. Hindi naman nagtagal ang kanilang paghihintay dahil pasado 8:00 pa lamang ng gabi ay nakita na nila ang matandang lalaki na naglalakad sa ilog papunta sa kinatatakutang kuweba. Pumasok ito. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng malakas na atungal. Nanlalaki ang mga mata ng kanyang mga katropa. Doon ay napatunayan nila na di pala nagsisinungaling si Ago sa mga kwento nito sa kanila. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kuweba ang kinatatakutang aswang. Kitang-kita ng mga nakasaksi ang malalapad nitong pakpak habang mabilis itong lumipad papunta sa direksyong kinaroroonan ng mga hayop na tinipon ng mga tao bilang alay. Sinimulan na ng aswang ang paglapastangan sa kanilang mga alagang hayop. Isa-isa niyang nilantakan ang mga alagang hayop. Nang maubos ang mga hayop, ay tila hindi pa nakontento ang nilalang. Muli itong lumipad papunta sa kung saan. Tara na, bilis! Pagkakataon na natin to para pumasok sa kuweba. Tulad ng sabi ni Lola, kailangan natin damputin at kunin ang anumang kahinahinalang bagay sa loob ng kuwebang yun. Abay, maski hindi kahinahinala, basta kung ano nandun, kunin na lang natin. Tara na! Gawin na natin! Baka bumalik pa yung aswang! Agad na pumasok sa loob ang magkakaibigan. Pagpasok nila doon ay sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy. Kanya-kanya sila ng pulot ng anumang makitang kakaiba sa kuweba. May mga pumulot ng bato, kahoy, putik, at si Ago napansin niya ang isang tumpok ng lupa. Nang hawakan niya ito, ay naramdaman niyang malamig at malapot ito. Hinaplos niya ito ng hinaplos hanggang sa naisip niya na hindi yun karaniwang lupa lamang. Hinaplos din niya ang kanyang binti, ang kanyang braso, sa kanya muling hahaplusin ang punso. Ito na yun! Di ako maaari magkamali. Nahanap ko na mga kasama ang sinasabi ni Lola. Tara, kunin na natin. Dalian natin, baka bumalik na ang aswang dito. Kinuha nila yon at saka mabilis na nilisan ang kinatatakutang kuweba. Nang masiguro na wala na sa daan ang aswang, ay dumiretso sila sa bahay nila Islaw. Alam kasi nila na baka kung maghanap ang aswang ay tiyak na una nitong pupuntahan ang bahay ni Lola Bebang at bahay nila Ago. Pagsapit ng madaling araw, sa unang pagtilaok ng manok, ay umalingaw-ngaw sa buong baryo ang nakakatakot na palahaw. Paikot-ikot ito sa itaas at tila nagwawala. Pumapalahaw sa malakas na pag-iyak. Nakakapangilabot ang tunog na yon, subalit walang pakialam ang mga taong nasa bahay nila Islaw. Pinananabikan na nila ang pagtatapos ng kanilang laban. Natigil ang nakakarinding ingay nang tuluyang sumikat na ang araw. Kinaumagahan, paglabas ng magkakaibigan at ni Lola Bebang sa kalsada, ay napansin nila ang mga nagtatakbuhang tao sa paligid. Sumama sila sa pagdagsa ng mga residente at doon nakita ang kinatatakutan ng lahat. Isang nilalang na may malalaking pakpak na tila pakpak ng paniki. Ang pakpak nito ay nagsisimula sa ilalim ng kilikili at umaabot hanggang sa tuhod. Wala itong mga paa at nakadapa sa batuhan. Tunay ng aswang ito! Sus Mariosep! Ay, oo nga. Tunay ng aswang ito, mga kasama. Aswang ito! Bumalik na ang magkakaibigan sa bahay nila Islaw. Nakita nilang pinagkakaguluhan ng mga kasama nila ang mga bagay na kanilang kinuha mula sa loob ng kuweba. Naroon pa ang mga bato at kahoy, ngunit ang tumpok ng lupa na kinuha ni Ago ay naging isang pares ng binti. Yun ang binti ng huwad na albularyo. Ang aswang na yon ay isang aswang na lupad na tinatawag na iki. Isang uri ng aswang na kahalintulad ng mga manananggal. Pero ito, mga lalaki, karamihan, tuhod naman ang umihiwalay sa kanila at hindi bewang. Iniiwan ng aswang ang parting ito sa isang lugar na di pinupuntahan ng tao. Bilang karagdagang proteksyon, ginagamit niya ang kakayahang magbalat kayo. Ginagawang isda, bato, o iba pang bagay ang natitirang bahagi ng kanyang katawan.
upang hindi ito matuklasan. Bukod dito, kaya rin niyang linlangin ang paningin ng iba. Napapalitan niya ang anyo ng kanyang mga biktima o ang mga bagay sa paligid. Subalit bumabalik lamang ang lahat sa orihinal na anyo kapag sumikat na ang araw. Namatay ang aswang nung gabing yun sapagkat hindi siya nakabalik sa kanyang natitirang katawan bago pa man sumikat ang araw. Nawalan siya ng kakayahang magbalik sa pagiging tao dahil nawala ang parte ng katawan niyang pinakaiingatan niya. Kasabay ng pagkakatuklas ng mga tao sa bangkay ng aswang ay siya namang pagkawala ng misteryosong dayong albularyo na unang tumingin kay Ago. Wala nang nakakita sa kanya simula noon. Pagkatapos ng gabing yon, ay hindi na muling narinig ang nakakarindi at nakakatakot na tunog na tinawag nilang tunog ng kamatayan. Bumalik sa normal ang buhay ng mga taga-baryo. Ang mga nangyari ay nanatiling lihim sa pagitan ng pamilya ni Ago at ng kanyang mga kaibigan. Hindi na nalaman ng mga tao na ang kinaiinisan nilang pilosopong lasinggero ang nagpasimuno upang iligtas sila sa kamay ng manlulokong dayo. Ang bihirang buhay